Lagi nyo tandaan kapag ka namamalengke kayo dito. Pag dito kayo sa Hong Kong at bago pa lang kayo mga mi. At tulad ko, ako nung una kasi talagang takot ako mamalengke dahil hindi ko naman alam yung mga presyo dito. Minsan, yung mga tindero-tindera hindi naman maiintindihan kung ano yung ibig mong sabihin dahil hindi naman talaga lahat dito marunong mag-English. Lalo na dyan sa palengke. Kaya ang ginagawa ko mga mi, pinapa-chat ko kay madam, pinapa-ano ko sa kanya dito sa chat, sa WhatsApp, yung mga gusto nila ipabili sa akin para maipapabasa ko doon sa mga tindero at tindera dahil mahirap makipag-usap minsan. Tapos minsan naman ang ginagawa ko, pinapalagay ko na rin sa mga amo ko yung presyo na gusto nila na pabili. Case na magsobra naman, medyo mag-exist ako doon sa pinapamili na gulay or isda. Pinapalista ko dun sa tindero, nanghihingi ako ng receipt talaga, o kahit na isulat na lang. Kasi mahirap na mga mi, ayoko din magkaroon ng issue. Hinihingi ko talaga yung mga resibo. Pag wala namang resibo is pinapalista ko sa kanila dahil may time talaga na alam mo yung pagka malilito ka sa mga bilihin mo. Kahit nga $6 lang, $10, ay pinapalista ko yan talaga sa binibilahan ko. Mahirap na magka-issue mga mi. Kaya yung mga papel-papel sa bahay, ang dami ko nang nilagay sa ziplock. Pero so far, wala namang nagiging issue mga amo ko sa akin. Hindi naman nila hinahanap talaga sa akin yung mga resibo-resibo. Ini-inform ko lang sila kung magkano yung nabili ko, magkakano yan. Ipicturean ko talaga para ma-sure ko sa kanila na at least may copy ako. Parang may prove ako sa kanila na ganun yung presyo. Tapos ito yung binili ko, ganun. Aside dun sa resibo, kaya importante din na magdala talaga lagi ng cellphone. Pinipicturean ko yung mga yung mga presyo, yung itsura ng bibilhin ko. Kasi minsan nagbabagong yung nila, pinapabili. Tadaan ako muna ng mall kasi may pinapabili sila sa akin na tinapay. Tapos didiretso ako ng palengke. Medyo malapit lang naman, siguro mga 30 minutes yung lakad. Malapit lang yun, 30 minutes. Actually nakakahingal pero mas okay na din kasi masasanay rin naman kapag ka nandito. Exercise na rin mga mi. Sa Saudi kasi, nung nasa Saudi ako, ito hindi ko talaga naranasan. Siyempre, kailangan mo pati pumili ng mga magaganda yung quality talaga yung papakita mo sa kanila. May iba dito na mga kasambahay na yung mga amo nila kahit $5, hinihingi sa kanila yun ng resibo. May na-terminate nga na dahil sa $20 yata yun na hindi niya nasabi sa amo niya. Kaya ako lagi akong may backup na resibo. Minsan kapag nakalimutan kong hingiin yung resibo sa tindero-tindera, ilista ko ng sarili ko para at least maalala ko na ay bumili pala ako ng ganito tapos hindi ko nasama bakit ganito na lang yung tira ng pera. Kasi nagbibigay ng allowance si amo through sa ATM ko. Doon niya pinapasa doon sa account ko. Tapos wini-withdraw ko na lang kaagad para hindi siya mahalo sa pera ko. Kaya mahirap pagka hindi ka naninigurado mga mi. Kailangan talaga gamitin mo yung cellphone mo kasi itong mga cellphone natin nandito, open naman dito sa Hong Kong yung pagsi-cellphone. Hindi lahat, pero at least ito magagamit mo sa mga record mo, ganun. Ilista mo lahat. Bibili lang ako ng tinapay. Tulad niyan, hindi ko alam kung magkano ang presyo ng tinapay. Hopefully, magkasya itong dala kong pera. Ito na lang kasi yung tira dun sa binigay ni amo. Ito na ako. Lalakad papunta ako ng loob ng Opry Mall. Bye muna mga mi. Kasi medyo maraming iniisip ang lola.